Okay, so good day mga ma'am and sir. Ito simple tutorial lang po ito. Lalong-lalo na doon sa mga newly assigned natin ng mga ICT coordinator, computer laboratory in charge na may hawak na ganito mga units. Itong multi-point server na kinokontrol ng isang host PC, no? O yung host server. So, ano na ba gagawin pag ganito mangyari na yung ating mga client desktop ay hindi nagkukunik dito sa ating host server? So makikita ninyo, no? Yan. So, napitan natin. No? Ayaw niyang mag-connect. So itong lang malabas. So try natin dito sa isa, no? So ganyan, no? Hindi siya nagko-connect. Ito lang yung mga lumalabas. So paano ba ito siya ayusin? So ang tanong ko, reason kung bakit nangyayari mga ganito, may itong senaryo na yung ating client PC o client desktop na nasa thin client ay hindi nagko-connect, ay kung hindi siya match doon sa ating host server. So isa rin sa dahilan, yung binaka ko muna dahilan, kapag gumamit tayo ng router para makakunik sa computer. So yun yung pinakadahilan na nag-change yung ating IP address. So check natin yung IP address sa ating host PC. Kung mapapansin niyo, ito po yung ating default IP address sa host PC na ito. 192.168.1 o 192.168.1.10. Yan po yung default. So since na gumamit tayo ng router para makakunik sa internet, yan, no? So nag-change na ngayon yung IP natin. I-check natin, no, sa ating computer. Tingnan natin. So saan ba yung makikita? Pinaka easy access is dito natin siya i-click. As you can see, connected po tayo sa internet because of that router. So ito yung dahilan kung bakit nag-change yung ating IP. Nag-change siya, so hindi na siya ma-reading ng ating mga client desktop. So dito, click na natin ito. Right click, open network. So ito, makikita ninyo may nakalagay siya na Ethernet. So i-click na natin diyan, no? So dito, click mo yung details kasi dito makikita yung ating IP, ating default IP address, kasi ito 192.168.1.10. So the IP is 172.24.5.133 sa IPv4 address. Ito yung kukopyahin natin, ilalagay natin dun sa mga thin clients. Okay, so ito, tanda natin 172.24.5.133. okay, so punta tayo dun sa thin client. Click edit. Palitan natin ito. 172.24 5.133. 172.24 5.133. Click OK. Yan na lang. And connect. Check natin ito pala. Kalimutan ko. Sa network setting, auto. Click natin yung auto. Naka-static pala. So dapat naka-auto siya. Okay, so connect natin. Pinakuan ko ba? This number.
172.24.5.133. Dapat pari-pareho siya. Yung number niya ba? Dapat tugma siya doon. IP niya, ma'am. So, ito na nga, no? So, pinalitan ko na lahat-lahat ng thin client PC ng ating IP address na tugma doon sa ating host, doon sa ating server host na computer. So, ito, isa-isa ko sila palitan. Yung lahat yan, papalitan natin para makonect natin yung ating mga thin client doon sa ating host PC. So, gano'n na yung process, no, mga sir, mga ma'am. Okay, so ito na nga. Fast forward tayo. Ito, naikunik ko na lahat, napalitan ko na lahat. So, yung ginawa natin dito is auto lang, no? O yung network setting naka-automatic. Papalitan lang yung IP address na magtutugma doon sa ating host PC. So, ito na nga, nakakonect natin lahat. So, thank you mga ma'am sir. Please subscribe to our video and God bless.